Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Day, okay ka lang ba? Nagmulat siya ng mga mata. Sa kaniya lang napansin na naroroon nga pala si Vicky sa loob. Dumating ito bago sila nagtungo sa ibaba. Okay lang ako, Vicky. Masaya-saya na nandun si Vicky. Nakausapin niya ito. Nakakagaan lang ng kalooban ang presensya ng kaibigan. Pero kung kailan unti-unting gumagaan ang dalahin sa kanyang dibdib, saka naman pumanhik si Jack. Hindi man niya lingunin. Kilalang kilala ito ng katawan at kamalayan niya. Day, doon muna ako sa loob ng living room ha. Pinulot ni Vicky ang body bag at naglakad patungo sa sala. Humakbang naman si Jack papalapit sa kanya. Sa kabilang side ng bed ni Jenny, ito pumuesto. Tila ang bigat ng sarili nitong ibinaba sa silya. Jade, ang pagod na pagtawag nito sa pangalan niya, ay para bang magnet na hinihigop siyang titigan ito. Nakita niyang tila namumroblema ito. Tila malaki ang pasa nito sa balikat. Namumroblema malamang dahil kay Chloe. Alam niyang mahal na mahal nito ito. At apektado ito sa mga sinasabi niya. There was a familiar na tila ba humahati sa puso niya nang maisip ang posibilidad. Hinaplos ni Jack ng malaking palad nito ang makintab na buhok ng anak. Isang bagay na natutulog ito at hindi nito maririnig ang maaaring magiging bangayan nila ni Jack. Ang pagtatalo ni Jack hindi nakakatulong sa anak nila. Alam kong galit na galit ka. Gustong-gusto mo na akong murahin at saktan. Pero para sa anak natin, pwede bang maging civil tayo sa isa't isa? Ha, Jade? Tila napapagod nitong wika sa kanya. Nilaro-laro nito ang buhok ng anak nila na tila doon kumukuha ng lakas. Gawin nating maging professional sa pag-handle sa sitwasyon ni Jenny. At sa ngayon, ikaw ang masusunod. Ikaw ang magtatakda kung anong gusto mo. Masusunod ang lahat-lahat ng gusto mo. Napatingin naman siya rito. Inaaninag ang katotohanan sa mga sinasabi nito. Lahat, kailangan niyang makasigurado. Kayang-kaya nitong saktan siya. Kilalang kilala niya si Jack. Lahat-lahat. Ako ang sasama sa anak ko saan mo man siya dalhin para ipagamot. Walang kagatol-gatol na wika naman ni Jade. Ikaw naman talaga dapat. Sagot naman ni Jack. Kapag nasa US na tayo, hindi natin obligadong kausapin ang isa't isa. Umawang ang bibig ni Jack. Bumadya ang pagtutol sa mukha nito. Ang pag-uusapan lang natin ay ang tungkol sa sakit niya. Hindi ka obligadong maging mabuti sa akin. Ganon din ako sa iyo. Hindi natin kailangang tratuhin ang isa't isa bilang isang kaibigan. Kaya hindi mahirap gawin yon. Jade, yun lang, Jack. Naging tahimik ang pagitan nila. Ilang saglit lang na nakatitig lang si Jack sa labas ng glass window. Nakatuon ang mga mata sa mga nagtataasang gusali sa labas. Madali naman ang hinihiling nito.
Sanay naman itong binabaliwala siya. Bakit ang tagal nitong ibigay ang sagot na hinihiling niya? Isa pa, hindi ba at ito naman ang atat na mawala siya sa paningin nito? Nang muling ibaling ang titig nito sa kanya, hindi siya nag-iwas ng paningin. Kahit na nga hanggang ngayon ay apektado pa rin siya sa mga titig nito. Gusto niyang ipakitang hindi na siya madaling magpaguyo rito. Na matatag na siya. Okay, susundin ko ang lahat ng gusto mo. Lahat ng kondisyon mo. Anitong halata ang pagsuko sa kanya. Nananamlay ang mga balikat. Tila may mabigat na pasanin ito sa balikat. Mukha itong malungkot. One more thing. Hindi natin pag-uusapan ang anumang namagitan sa atin, Jack. Ayokong balikan ang mga yon. Namumuhi lang ako. Whatever happened in the past, let it stay there. Tapos na ako sa kabanatang iyon. Tinapos ko na. Kaya walang dahilan para ungkatin ang alinman sa mga yon. Nakipaglaban siya ng titig sa kay Jack. Nakikita niya ang tila ba hindi niya maipaliwanag na ekspresyon sa mukha nito. At tila ba naninikip naman ang dibdib niya at hindi niya iyon maitatanggi. Sa loob lang na maitling panahon ay nagawa ng paraan na maihanda ang mga kakailanganing dokumento para sa paglipad ni Jenny patungo sa ibang bansa. Iba talaga kung gumalaw ang pera. Minsan para itong Panginoon na nakakayang pagalawin ang mga bagay-bagay na imposibleng magawa ng mga simpleng tao, gaya ni Jade. Ang tanging ginagawa na lang niya ay ang maghintay para sa takdang oras. Sa likod ng lahat ng preparasyon ay si Jack, ang walang kapaguran nitong inaatupag ang kaliit-liitang detalye na kakailanganin. Sa pagkakataong naririnig at nakikita niyang nakikipag-usap ito sa kung kani-kanino. Masasabi niyang mas naging metikuloso ito ngayon para kay Jenny. Ang ipinagkakaabalahan nito, dapat lang dahil obligasyon nito ang anak. Sa mga nakaraang araw, 2 beses na ring napapadalaw si Mr. Arthur Alcala. Masayang-masaya ito na nakilala sa wakas ang apo nito. Pero mas higit yata ang kaligayahan ni Jenny. May papa na, may lolo pa. Wika nitong masayang-masaya. Hindi mapigilan ni Jenny ang saya. At si Chloe naman, hindi na ito nagpakita pa sa ospital o sa bahay man lang ni Alexa, kung saan ay pansamantala munang iniuwi si Jenny habang hinihintay ang araw ng paglipad nila. Kung nag-away man ito at si Jack matapos ang araw na iyon, ay hindi niya alam. Pero sa ngayon, wala nang ibang mahalaga pa kundi ang pagaling ng anak niya. Pero kahit papaano, ay sumisingit ito sa utak niya. Naiintindihan niya ito. Dumating ang araw ng paglipad nila. Kabado siya. Ito ang unang travel nila sa abroad ni Jenny. Hindi masukat ang takot sa kung ano ang kahinatnan sa Amerika. 1 linggo bagong schedule ay open heart surgery ng anak ay kinakailangang naroroon na sila. Baby, handa ka na ba? Tumango lang si Jenny nang hindi siya nililingon. Nasa airport na sila at papalula na sila sa private jet nang siyang maghahatid sa kanila sa Amerika. Ang hirap lang paniwalaan. Just last week, she was an ordinary single mom who struggled to make both ends meet. Halos mabiyak ang ulo sa kakaisip kung papaano maipapagamot niya si Jenny. Pero ngayon, heto at abot kamay ang bagay na hindi niya kayang ibigay sa anak. Imbes na maging komportable sa sariling bahay at sa sariling silid, ay nandito siya at nag-iisa sa isang hotel.
Kumakain ng sa sarili lamang niya. Itinulak niya ang dinner plate. Palayo ng bahagya sa kanya. Hindi pa nga siya nakakapangalahati sa pagkain niya. Nakakawalang gana. Minabuti niyang muling umakyat sa hotel room. Nakalapag pa rin sa sahig ang luggage niya. Nawalan siya ng ganang ilipat sa closet ang mga damit. Gabi na rin na makapag-book ang kanyang sekretarya ng hotel na malapit lang sa bahay. Gustuhin man niyang makasama ang anak niya. Kinailangan niyang sundin si Jade. Ibang-iba na si Jade mula doon sa babaeng pinakasalan niya noon. Napakatahimik nito noon at tila ba hindi ito sigurado sa sarili. Ngayon titigan niya lang ito o makakasalubong lang nito ang mga mata niya ay tila bulkang umuusok na ito. Naaalala niya ang nangyari kahapon sa eroplano. Parang dumi ang tingin nito sa kanya. Parang nakakahawa ng malubhang sakit ang dulot niya. Alam ng Diyos kung gaano siya ka-disappointed. Ni halos hindi magtagpo ang kanilang mga mata. Eksaktong nakalabas siya sa elevator. Nang siya namang pagpanhik ng tingin niya ay mag-amang nakasuot ng t-shirt na may flag na nakaimprenta sa gawing dibdib. Habang ang batang babae naman ay nakayapos ang maliliit na kamay nito sa leeg ng kanyang ama. Parang ang anak niya lang kung maglambing. Bumibigat tuloy ang pakiramdam niya na mas tumitinding nang mapag-isa sa silid. Nakaramdam naman siya ng alinsangan. Isa-isa niyang hinubad ang suot at nagtungo siya sa banyo. Mabilis ang naging pagligo niya. Sapat para palamigin ang tila pag-iinit ng ulo sa kawalan na magawa. Ang luggage na inatupag niya. Binuksan niya iyon. Unang tumanbad sa kanya ang teddy bear ng anak niya. Naupo siya sa stool at pinulot niya ang teddy bear at matamang tinitigan ang eyeball nito. Hello Jenny. So it's you and me together, ha? Kung makapagsalita lang sana ang laruan, baka sinabi nitong baliw na siya. Napabuntong hininga naman si Jack. Pagkatapos ay iniwan muna ang ginagawa at nahiga sa kama nang nakapatong sa dibdib ang laruan. Sininghot niya iyon na para bang ang mabangong buhok ng anak ang sinasamyo niya. Marahan niyang hinaplos ang malambot na laruan na para bang ang buhok iyon ng anak nang nakapikit ang mga mata. Iniisip niya kung ano nga bang ginagawa ngayon ng kanyang anak. Mas matagal na panahon na nakasama ng anak niya kaysa sa kanya na ama nito. Nakakainggit ang stop toy na yon. Ano pa ang alam mo kay Jenny ko, ha? Ang dami niyang hindi alam sa anak niya. Ano kaya ang madalas na bedtime story na binabasa ni Jade sa anak nila? Anong kanta ang paborito nito? Kumusta kaya si Jade noong ipinagbubuntis nito si Jenny? Siguradong mahirap ang pinagdaanan nito. Dahil alam niyang sakitin ang anak nila. Ni hindi malang niya nasubaybayan ang paglaki ni Jade. At kapag nakikita niyang nahihirapan halos sa paghinga ang anak, nasisisi niya ang sarili. Kung nangyari kayang nalaman niya kaagad na buntis noon si Jade, hiniwalayan niya kaya ito ng tuluyan. Pero paano ba siya hindi magagalit kung ang tagpong iyon ang bumungad sa kanya? Halos hindi rin siya makapaniwala sa nangyari noon, na hanggang ngayon ay maraming katanungan sa kanyang isipan. Ganoon ka-absorb ang utak niya nang tumunog naman ang telepono. It was Chloe, as expected. Hinayaan niya iyong mag-ingay hanggang sa mamatay ang tawag. Alam niyang mauulit ang tawag nito, kaya nanatiling nakatuon sa mukha niya ang nakaangat na kamay na may hawak ng aparato.
Tumunog iyong muli pero sa hindi maipaliwanag na dahilan ay inilapag niya iyon sa tabi niya, sa gilid ng kanyang ulo. Muling namayani ang katahimikan sa loob ng mamatay ang tawag. Mga ilang segundo ang lumipas nang pumalit ang message alert tone. Alam kong gabi na dyan. I was just checking on you. I hope you're well. I love you. Bumigat lalo ang pakiramdam niya habang binabasa ang mensahe nito. Parang lumagpas lang doon ang tingin niya, lalo na sa tatlong mahahalagang salita. Umalis siya ng Pilipinas nang hindi masyadong maganda ang namagitan sa kanila. Hindi ko halos maipaliwanag yung nararamdaman ko, Jack. Dahil kapag malapit ka sa kanya, nakakaramdam ako ng takot. Nakikita nga niya ang takot sa mga mata nito. Pero sa pagkakataong ito, ay mas matimbang si Jenny. Hayaan mong makasama ko ang anak ko, Chloe. Siya na muna. Alam kong at alam mo na mahirap ang pinagdaanan ni Jade noon. Dahil siya lang ang nakikipaglaban para sa anak namin. Kaya ngayon, hayaan mong babalikatin ko naman ang matagal na kinakaharap na hirap noon ni Jade. Papa? Inihanda ni Jade ang sarili sakaling hanapin ng anak ang ama nito pagkagising. Hindi nga siya nagkamali. Sa unang pagmulat pa lang ng mga mata nito, si Jack kaagad ang hinanap nito. Parang nagiging immaterial na ang presence niya. Paano ba naman? At si Jack pa ang nagpatulog dito. Nakaunan pa ito sa bisig ng ama. Alam niyang kalabisan. Bahay nito ang kinaroroonan nila. Pero ang hindi nila pagsasama sa iisang bubong ay tama lang. Hindi magandang tingnan na magsasama sila sa iisang bahay. Ayaw niyang pag-ugatan iyon ng pag-aaway ni na Jack at ni Chloe. Ang papa po, mama. Maingat niya itong ibinangon. May ginagawa lang si papa. Malamang ko ngayon maniningil ang Diyos ng kasalanan. Pihadong masusunog na siya sa impyerno. For almost 6 years. Lagi siyang nagtatahi ng mga dahilan. Uuwi si Papa, Mama? Inayos niya ang buhok nito at lumabas nga sila ng silid. Habang binabagtas nila ang pasilyo patungo sa hagdanan, ay hindi niya maiwasang maaliw sa nagtataas ang mga puno sa bakuran na natatanaw. Mula sa malaking French window, napakaliwang na bahay na ito, pero tanging caretaker lang ang naririto. May edad na Pinay na siyang tumatao rito. Bumili pa talaga ng bahay si Jack. Tapon lang ng pera rito. Ingat, baby. Buong alerto niyang inilalayan ito pababa. Kargahin ka na lang ni Mama. Huwag na po, Mama. Big girl na po ako. Umiling-iling pa ito. Kahit may sakit ito ay independent pa rin. Nasa pinakaibabang baitang na sila nang hagdanan nang makita ang papahintong sasakyan sa labas. It was Jack. Kaagad na napangiti ang anak niya nang masilip ito mula sa French door. Kung hindi niya lang napigilan, magtatatakbo na naman ito patungo sa pintuan upang salubungin si Jack. Papa? Wala na. Kahit ano talaga ang mangyari, isang ngiti lang ni Jack ay nagwawala na ang saya ang anak niya. Sa tuwi na ikinakalimutan siya nito, hinayaan niya na lang itong abangan sa gilid ng pintuan ng ama nito. Ewan niya ngunit siya man ay tila na excite na rin. Suminyas pa si Jenny na huwag siyang maingay bago nagtago sa likod ng pintuan. She is being playful and energetic, kaya tamang hindi niya ito inaalisan ng titig. Any slightest sign of pain at dadaluhan niya kaagad ito. Someone's hiding from Papa? Mag-ama nga sila. Alam na alam ang itinatakbo ng mga utak. Bahagya pang tumango si Jack sa kanya bago itinuloy ang kunwaring paghahanap kay Jenny. Dahil na kay Jenny na ang atensyon,
Nagawa niyang suyurin ang kabuuan nito. Kakaiba ang Jack na nakikita niya ngayon. He was sporting a casual look, gray sweatshirt na bumabakat ang matigas nitong dibdib, itim na pantalon at rubber shoes. Kaagad niyang itinama ang daloy ng utak at nag-iwas ng tingin sa takot na baka mahuli siyang nakatitig rito. Narinig na lang niya ang tili ni Jenny. Karga na ito ng ama pagkatapos. "May dinala ako para sa iyo." Siya ang kinausap nito, pero hindi niya sinagot. She had to maintain formality. Mas okay na ang ganito. Kung noon ay magwawala na siya sa sobrang saya kapag may ibinibigay ito sa kanya. Iba na ngayon, pero ano kaya ang dala nito? Karga pa rin ni Jack si Jenny pabalik sa labas, at nang makabalik na ito ay bitbit ni Jenny ang laruan nito. Si Jack naman ay may supot sa isang kamay. Napatingin siya sa hawak ng anak. Kumunot ang noo niya na makita ito ng husto. It was Jenny, ang paborito nitong teddy bear. "Mama, si Teddy po." Hindi niya matawaran ang tuwa sa mukha ng anak. Hinalik-halikan pa nito ng nguso ng teddy bear na sa tingin niya ay nalabhan pa. Ang sarap ng ngiti nito. Nakangiti rin si Jack at tila inaantabayanan ang magiging reaksyon niya. Ang ipinagtataka niya lang ay kung bakit na kay Jack ang stuffed toy nito. Siguro nabasa nito ang tanong niya sa isip. "Napulot ko sa Cavite." Ang mamang may magarang kotse, ang lalaking gwapo at mabait, ayon kina Ontoy, ay walang iba kundi ang dati niyang asawa. Ibig sabihin ay nagtagpo na ito at si Jenny. Nagkita ang mga ito bilang estranghero sa isa't isa. Imbes na matuwa sa kaalamang iyon, bumangon ang hinanakit sa dibdib niya. Naalala pa niya kung paano siya nagsinungaling sa anak nang magtanong ito tungkol sa ama ng araw na iyon. Yun naman pala ay nakita na ito ng bata. Wala malang ba itong naramdamang lukso ng dugo? "Jade?" Tawag naman sa kanya ni Jack, na medyo matagal-tagal na pananahimik niya. "Noong nakita mo ang anak mo, ano ang naramdaman mo?" Tila ba wala sa sariling tanong niya rito. Hindi siya kumurap habang hinihintay ang sagot ni Jack. Nawala ang ngiti sa mukha ni Jack. Napalitan ng seryosong ekspresyon. At tila humihingi ito sa kanya ng paumanhin. Walang kaalam-alam si Jenny na binubundol na ng galit at hinanakit ang puso niya. Ngumiti pa ito at hinalikan sa pisngi si Jack. Mahal na mahal ni Jenny ang demonyo nitong ama. Nakakakurot lang sa dibdib. Nakakaselos. Nakilala mo siya bilang isang estrangherong bata, hindi ba? "Jade, hindi ako sigurado at hindi ko rin alam noon." Huminga siya na malalim. Pinakaayaw niya sa lahat ay ang makita ni Jenny na nag-aaway sila. Makakaapekto iyon sa anak niya. Wala sa sariling bumuga siya ng hangin. Iniwasan niyang palawigin ang usapan. Nagtuloy siya sa kusina. Abala roon ang caretaker at ang nurse ni Jenny. Nagutom siya kanina pero biglang bumara ang bituka niya. Kumuha na lang siya ng tinapay at palaman at gumawi ng 2 sets ng peanut butter sandwich. Nagtimpla rin siya ng gatas. "Ma'am, ako na po. Ako na lang po, Manang Linda. Ikabilan-bilinan po ni sir na huwag kayong pakikilosin dito sa bahay." Medyo umangat naman ang kilay niya sa narinig. Sanay siya sa trabaho. Maid nga ang turing nito sa kanya sa mga unang araw na magkasama sila. Ano siya, lumpo? Kaya niyang gumawa ng sariling pagkain. Si Jenny na lang ho ang ipaghain ninyo, Manang. Binalingan niya ang nurse Agnes. Kumain ka na rin. Nilagpasan naman niya si Jack at ang anak niya. Ayaw lang niyang makasabay ito sa agahan.
Mas gugustuhin pa niyang kumain mag-isa at magkulong sa silid bago tuluyang nakalabas ng kusina. Ay nalingunan pa niya si Jack na sinusundan siya ng mga titig. Kaagad naman siya nabawi ng paningin dito. Sa sumunod na mga araw ay ganoon ang senaryo nila. Pupunta doon si Jack para bisitahin ito si Jenny. Ni minsan ay hindi pa sila nagkakasabay sa hapag. Hanggat maaari ay sinisikap nilang umaktong tama sa harap ng anak nila. Pwede ko bang dalhin si Jenny sa city kahit saglit lang? Katatapos lang ng agahan nang nangahas na pumasok sa silid si Jack. Kasalukuyan niyang binibihisan ang anak. Do you think hindi delikado sa kanya? Baka mapagod ng husto. Tinatalian niya ng elastic band ang buhok ng anak habang nilalaro nito si Teddy. Kasama naman si Nurse Agnes. Nabiti naman sa ere ang pagsuklay niya sa anak kay Jenny at sinulya pa nito. Iniingatan natin siyang magkalagnat o magkasinat man lang. Malapit na ang operasyon. Ilang araw na lang. Naupo naman si Jack sa gilid ng kama at hinawakan ang kamay ni Jenny. Matamis naman ang ngumiti si Jenny sa ama nito nang simulan iyong halik-halikan ni Jack. Siguro habit nito ang ganito. Madalas noong gawin ni Jack ang pagsinghot sa mga palad niya. Kay Chloe kaya, ganito rin si Jack. Heto na naman ang mga pangit na isipin niya. Gusto ko lang maramdaman ni Jenny ang maging normal. Jade. Baka nga masyado na siyang praning. Sa Cavite naman ay isinasama pa niya ito. Ilang sandali ang nakalipas at nagdesisyon siya. Iiwas mo siya sa mga masyadong matatao, maingay at mauusok na lugar. Huwag hayaan na mabundol siya. Nakita niya kung paanong bumadya ang tuwa sa mukha ni Jack sa pagpayag niya. Hindi ka ba sasama? Hindi. Maagap naman natanggi ni Jade. Ano yun? Family day nila? Hintayin mo na lang siya doon sa baba. Inihatid pa niya si Jenny sa sasakyan ni Jack. Mama, sama ka na po. Inayos na niya ang anak sa car seat nito. No anak, dito lang si mama sa bahay, okay? Ma'am Jade, sama na po kayo. Hindi ba kayo nabuburad dyan sa bahay? Susog naman sa kanya ni Nurse Agnes. Nang tingnan naman niya si Jack, alam niyang lihim ito naghihintay sa sagot niya. Ang anak niya ay ayaw nang bumitaw sa kamay niya. Hindi tayo magtatagal. Hindi pa ako nakapagbihis. Nakuha niya magdahilan dito. You look so beautiful, Jade. Malayang nakarating sa kanya. Bagaman mahina lang ang sinasabing iyon ni Jack. Sa lahat ng pangungumbinsi ng mga kasama, ay kakatuwang iyon pa ang pinakamalinaw na umabot sa tainga niya. You look so beautiful. The moment caught her, parang tangang napatingin siya kay Jack. Diretso ang mga matang titig nito sa kanya. Na tila ba, wala itong planong marinig na hindi siya sasang-ayon sa gusto nito. Mama, sige na po mama. Nagpapasalamat naman siya kay Jenny. Tila naputol ang tinginan nila. Mama, upo ka na po rito. Paano ba niya ito mapapahindian? Gayong hantaran na ang pagkakalungkot nito. Natagpuan na lang niya ang sariling nakaupo na sa backseat, katabi si Nurse Agnes. Mali ito. Sigaw naman ang kanyang isipan. Pero ang saya ni Jenny na nasa iisang sasakyan sila ay hindi matatawaran. Kaya okay na rin lang sa kanya. Minsan nagtagpo ang mga mata nila ni Jack mula sa salamin. May lihim na pag-uusap na nagaganap. Pareho nilang gagawin ang mga bagay na makakabuti para sa anak nila. Paminsan-minsan lang naman ito.
Kumbinsi naman niya sa sarili na sa labas ng bintana nakatingin.